Isang taon na ang nakalipas, iniwan niya ang comfort zone niya. Lumipat sa ibang probinsya. Walang kasiguruduhan. Isang goal lang ang malinaw, maging permanent resident sa Canada. Maraming nagsabi na mahirap, maraming nagduda. Pero ngayon, hawak na nila ang inaasam na status. PR na sila. Paano nila nagawa? Worth it ba ang paglipat ng probinsya? Ito ang buong kwento. Sa Canada, nakakapagod. Yes, si Tito Ray! Tito Ray is in the house! Kasama kami ngayon sa Saskatchewan. Ito nga. Una, syempre, kailangan congrats natin siya. Thank you. PR na! Yeah. Si Tito Ray. Ayun. Oo. Yun. So, Tito Ray, ano ba? Paano ba? Paano kayo nag-PR? That alright? Yeah. Thank you so much. And also my bag. Ano na? Maawa ka naman. Hindi talaga may pasok. Magsalita ka naman. Do you have any diaper bag? Yeah, Yeah. that one. That one. This one. Diaper bag. Just let them know that it's a diaper bag. Okay. Thank you so much. Success. Unang-una, na-deny kami. Yeah. De, pero yun yung pinakauna. Ang una yan, na-invite kami 2024. Nakala mo pag na-invite ka, yun na. So, submit lang kami ng At papel. what points that time? 5-1. 5 to 1? Mga ganun yun. Noong 2000. Ang taas ng points nila, Mataas yun. Tito Ray. Oo, 5-1. Recently, 508, 509. Oo, yun, mababa na yung mga yun. Oh. Pero kami yung nandun pa sa mataas. Actually, mataas kasi dahil nag-aral nga yung misis ko dito. Yes. Kumbaga tapos na credit lahat ng mga namin experience sa Pilipinas. Yun nga, normal processing nun is 5 to 6 months. So, hindi naman din nagbabago. Oh. So, yun yung akala namin madali. Ang nakakatawa doon, kasi syempre, submit lang kami na submit. Lalo na yung mga certificate of employment nga na galing Pilipinas. Yes. So, doon kami nadali. Yun yung Oh. unang deny. Kasi, from sisipin mo, March ka. March, April, May, June, July, August. So, September. Yun yung time. So, nag-submit lang kami. Di kumpante ka, hindi mo iniisip. So, after 6 months, yun nga, dumating yung matinding balita. Nakakalungkot. After 6 months yun, man? Oo, after 6 months. Oh. Sabi nga sa amin na ito yung dahilan, ba't di kayo na ano. Kasi nga yung sinabit namin, yun ang ino-compare yung certificate of employment versus dun sa records of employment dito. Yes. Hindi siya, kumbaga, sa atin kasi, parang summary lang, nagtrabaho ka ng ganito, tapos ganitong taon, dun nagka-problema. Tapos, yun yung nag-decide kaming from yung September, October na, ayan, nagpinag-aaralan na namin yung Saskatchewan. Uli. Sakit eh. Kali, ingat ka dyan. Yes. Ba tayo dito? Ha? O, dun na lang. Ikaw, gusto mo kumain dito? Dun na lang. Anong oras na ba? Hi, guys! Oh, alas 6 ng umaga. Kakatapos lang ng chaos. Grabe. Buti na lang nakapasok yung mga bags namin. Backpackers kasi kami ngayon eh. Wala kaming dalang maleta, backpack lang. Backpackers na maraming dala. Backpackers na maraming dala. Yay!
So, yung first try nyo na, yun, nung na-invite kayo ng PR, nasa BC pa kayo. Oo, nasa Richmond pa kami. Nasa Magkakasama Richmond pa kayo. no? Magkakasama Richmond pa tayo, di So, ba? yun yung 2024 kasi yan. Mm. So, yun, mga September, nag-aandaan na kami. Kasi, yung September na dumating yung, ano nga namin, refusal. Oo. Pag binilang mo yung, ano namin nun, yung work permit namin, yung PGWP, saktong 2 years na lang nun eh. Kasi Oo. itong taon dapat mag-expire on September 2026. Sakto lang pala. Sakto lang. Saktong-sakto lang. Sakto no, Ben? lang. O, kaya nung inano namin, sabi ko, oy shit, sabi ko, 2 years na lang Mm. bago kami mag-expire na yung visa. Dapat game plan na. Oo. So, syempre, Plan B na. plan B na. Nandun kami, yung misis ko, syempre, siya, nalungkot. Pero sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, hindi tayo walang time sa ganyan. Nandito ka na. Sabi nga natin, di ba? Oo. Nandito ka na, gawan mo ng paraan. Tapos, doon ako nagtingin. Actually, tinignan ko naman lahat. Alberta, Saskatchewan, lahat naman ng pwedeng posibleng lipatan. Tapos, nung time kasi na yon, doon na nag-i-start, nagbabago rin yung rules eh. Oo. Oh, yeah. Yun, doon na yung may... Pero recently lang yun. recently lang. Oo. So, malabas last year. So, Saskatchewan napili ko naman kasi nandito na yung kapatid ko. Yes. So, para kung may adjustment ka man, hindi na masyadong may kakilala ka na, nandun na. Nurse yung kapatid mo dito, Nurse yung right? kapatid ko. Okay. Sila wala silang problema. Yun, na-PR na nga rin yan. Congrats sa Oo, kanya. Congrats. Mabilis yung Mabilis, ngayon, no? Tapos, September yan, una namin nagpunta sa Saskatchewan, so scouting ako noon. Oo. Scouting ka muna. Actually, kasi kung sinubukan ko mag-apply through Sask Jobs, hindi ka rin nila papansinin dito kung sasabihin mong lilipat ka pa lang. Ah, I see. Oo, hindi pwede. Dapat Oo. talaga pumunta ka dito. Para doon sa nakakaalam, pumunta ka dito, maganda kung makakapag-apply ka personally. Kasi yung Sask Jobs, yung syempre, ang priority nila, lalo na yung mga companies na nandito. Yun, nandito na. Nandito na. Oo. I see. Syempre yung competition stiff din dito eh. Pero hindi siya kasi stiff sa BC. BC. Mas marami dun eh, mas maraming tao. Pero meron din. So apply, wala nangyayari. September una kami nagpunta dito, scout lang. Tapos tingin-tingin ng posibleng pwedeng mag-employer. Tapos may nakausap ako yung isang sa group home. Para senior home din. Senior home. Yan. Tapos balik kami ulit December. Nung nagpasko kami kasama yung kapatid ko nga. Doon ako na-interview na. Oh. So, yun yung naging deciding factor. Pag nakuha ko dito, lilipat kami. Yes. So, pumayag sila kasi sabi ko mga Feb kami lilipat. Na naman. Sila doon. Flight 302 Toronto. Okay. Boarding time. Totoo na ba to? Ano, kaya mo ba? Konting-konti na lang, guys. Di pa pala tapos. Kayong 20. Ha? Ay, kaya kayong 21. 21 what? Ay, di tayo magkatabi. Guys, we're going to holiday. Oh, holiday talaga, ha? So, hindi pala kami pwede talagang magtabi. Hindi siya, kasi tatluhan lang to eh. 4 kami. So, yan. Akin si Zayd, sa kanya si Kali. Magpapahinga muna tayo sa ulan. Snow naman. Luckily naman, nung nagano na kami, nagpa-plan na kaming lumipat. So, January to eh. Di ba sinamahan mo ako ng Feb? Pinatid Yes. mo nga ako dito. Nung January pa lang, last week actually, na-invite na kami. January. Oo, nagka-draw ulit. Nagka-draw ulit. At I 5, see. Oh. sakto kasi nag 2 years yung misis ko. Ako rin, nagano na sa ABL, dumagdag na yung points ko. So, umabot, ang alam ko, hindi ako nagkakamali, nasa 5.26 naman yata yun. Kasi points naman namin, parang 2 points difference lang. Sandali lang. Para hindi magkakagulo. Itong invite na to, Yeah. sa ano to, di ba? Ang
ano namin, yung pathway na to is Canadian Experience Class. Yes. Pangkalahatan. Pangkabuuan, no? Pangkalahatan ng buong So Canada. hindi siya sa Saskatchewan. Hindi siya provincial nominee. Hindi siya provincial Ang nominee. tawag kasi nun yung mga PNP eh. Yes. Pero kami, sakto na-invite. Although, na-invite na kami, sabi ko nga sa misis ko, kailangan pa rin may backup plan. Yes. Kaya kasi ang inahabol namin dito sana yung SINB. Oo. Swerte nga rin nun kasi, syempre, although, yun nga, na-invite kami, hindi ako yung parang, sabi ko, shit, pwede na tayo mag-submit. Hindi, kasi kailangan may backup talaga. Yes. Kasi, through experience din, biro mo, kahit na-invite ka, documents lang, nare-refuse ka eh. Yes. Kaya hindi na pwede yung, yung bara-bara nga, hindi nakaplano. Oo. Kaya sabi ko, i-push na natin. Tapos, yun nga, dapat, lang din kami. Kaya nag-decide din kami, yung iba baka nagtataka, baka sinasabi, kami agad bumiling bahay. Oo. Kasi, hindi rin nagme-make sense yung renta dito eh. Yung rent mo kasi dito, halos ka-presyo niya lang yung bibili kang Mortgage. bahay. Oo. Kumuha ka na ng bahay. Ako, tinik ko lang yun as parang positive na rin. Oo. Sabi mo, kumbaga, kung talagang gusto mo mag-stay dito, kumuha na rin ng bahay. Sige, laban na natin yan. Oo. Claim it na nga eh. Claim it na nga. So, yun na lang. Yun ang kaya kumuha kami ng bahay. Yun yung rason. So, yun. Nung na-invite kami, inayos namin yung so dapat nga nag-iisip pa kami nung una parang lawyer yung supporting kasi Lawyer ba tawag doon? lawyer yung iba lawyer or ano ba tawag doon, parang immigration consultant ulit. Yeah, consultant. Tapos sabi nga nung nagbabasa kami, parang kaya naman, basta basahin mo lang mabuti yung sa IRCC. Actually doon din kami na-realize din namin na nandun pala lahat sa IRCC website. So, kailangan mo lang intindihin kung ano yung mga requirements. Di ka naman malilito kung ano yung dapat nakasama dun sa mga papel. Parang yun, yung kinumpleto namin, sabi pala, yung certificate of employment na dapat isasubmit mo is with job duties. Yes. Magkano yung bayad mo per month, per year. Yung kompletong detalye. So yun na yung ginawa namin, pinayos namin sa mga employer namin. So after nun, nung nag-decide na, palipat na kami nung inatin kami nila Tyron. So nag-start na ako mag-work nun ng Feb. As Actually, caregiver din ang tawag nila. Pero ano kasi tawag? Para Care aid. direct support professional. Okay. Pero care aid din basically. Iba lang yung tawag. So, yun, nag-work ako. Actually, nag-work lang ako doon 1 month. Mahirap. Oo, lalo na kung hindi mo siya passion na profession. Kasi ako doon ko na doon ko na appreciate yung mga trabahong ganun na hindi siya biro. It takes passion para gawin mo yun araw-araw na may alagaan kang isang tao. So, yung pangangailangan niya, pagkain, paligo, damit, diapers, or anything na hindi na nila kayang gawin. Yun yung ginawa ko doon. Thank you. Thank you. Touchdown, Edmonton, Alberta. Yes. Di ko na-realize. Halos 1 oras at kalahati lang pala yung biyahe namin. Advance lang kasi ng 1 oras pala yung Alberta. So, akala ko 2 hours. So, nandito na kami. Bilis lang. Let's go. Waiting muna tayo. Wala pa yung sundo namin. Wala pa yung driver namin. Tagal-tagal. Hindi ka natakot kanina? Yung natakot din. Yung pag-take off? Grabe, no? Ang pangit ng dakwag. Hindi, mami. Maraming kasi. Snow? Clouds? Clouds. My baby got scared, right? Iba talaga yung takot ko kanina. Kasi kasama yung mga bata eh. Pero kung tinuloy mo yung caregiver, kung kunwari hindi kayo Na-invite? hindi kayo na-invite, Hindi. may malaking chance pa rin for SINP. SINP? SINP. Hindi. Yes. Doon nagka-problema. Yes. Nung SINP, yun nga, nandito ako kaya rin ako lumipat. Oo. Kasi ang nangyari, saktong nilabas naman nun na hindi na pwede mag-apply
hindi na i-honor nung SINP. Ewan ko kung ganun pa rin ha. Pero yung lumabas kasi news na pagka ano ka yung spousal open work permit, hindi ka na pwede mag-apply ng SINP. So, ako kasi spousal open work permit, tapos ang misis So, pero ko nag-aaral. pwede kung si Mrs. Si misis. Oh, Oo, I see. kung siya mag-a-apply. Mhm. Tapos, parang, yun na nga, nawala na yung 6 months. 6 months lang kasi yun eh. Oo. So, kaya sabi ko, hindi mukhang nag-iba. Oo. Although, at that time naman, nung Feb, pag submit din namin na requirements, actually looking good. Kasi, yung process namin dun sa pag-verify ng mga medyo mabilis. Mm. So, may nakita na akong konting positive na, sabi ko, nag-background check agad. Sabi ko nga, from yung CE, yung Canadian Experience class na in-applyan namin na yung invite. Mm. So, malakas din loob ko na sabi ko mukhang ito na yon. After nun, sabi ko, magbaback up pa ako. Nagtrabaho muna ako sa school as a caretaker. So, yon parang pasok siya dun sa ano naman. Galing mo talaga, Tito Ray. Sige naman, lang yun. Na ko rin. Willing sila mag-support dun sa napasukan ko school at that time na bibigyan ka nung tinatawag nilang yung parang LMIA, SINP yung tawag dito. I see. Para kung sakali kung talagang wala maubos yung visa namin, may issue nila ako ng parang LMIA, parang work permit. So, yun yung binackup ko. So, yun naman, sabi ko, sige dito na para at least, kumbaga, kahit anong mangyari, meron pa rin backup. Kasi kailangan talaga eh. Sabi ko nga, hindi na pwede yung So, lumipas yung March, April, May, June, July, August, yan, sabi ko, nung July, sabi ko, nakita namin, lumagpas na ng background check yung namin. Okay. So, sabi ko, sabi ko, okay na. So, doon na nagsunuran yung tinatawag nilang P1, which is yung mga Portal 1, Portal 2, tuloy-tuloy na. Kaya bago lumabas yung PR card namin, kung nagtatayo, bakit bumalik na rin ako ng ABEL. Kaya swerte naman din nung yung kinontak din ako ng manager nung dito, tinanong kung anong ginagawa ko, sabi ko nag-aanap ulit ako. Sabi niya, bumalik ka na. So, swerte lang, sabi ko rin kumbaga talagang naibalik tayo dun sa sa dati nating ginagawa dyan sa Congrats. Thank you. Init! Alam mo yung pinaghandaan mo yung malamig na panahon, pero pinagpawisan ka. Must know. What to that? Mas no? Guys, must know. Mas no! Where are they? Asan na sila? Guys, malamig nga. Joke lang pala yung kaninang paglabas namin. Ito na. Ramdam na namin. Effective na yung mga suot namin. Tito Ray! Par. Diba? Abel pa rin. Abel pa rin. Sa bandang uli. Abel. Hi, Agon! Bless ka muna, bless. Mga niyo pala. Nasaan? Bless. Bless, Papa. No. Yeah. Ano? Tara na. Let's go. Okay. See you on the next stop. After nun, nung lumabas na yung Portal 2, August yun. So August, may na kami, tinatawag na nilang Eco PR. So yun na yun. So in papers, PR ka na, pero wala pa yung PR card. Oo. So yung PR card, yun na linentay namin. Actually, doon tumagal pa nga, di ba pinakuha pa namin? Oo. Dumating yun after August, September, 2 months pa. Pinakuha nga namin kina Tyron. Ako yung kumuha. Oo, pinadala namin dito. Sa Kasi apartment nila dati. pinadala kasi doon. Oo. So, hindi talaga yung pathway mo na dahil lumipat ka ng probinsya, Oo. kaya nag-PR ka, di ba? Oo, hindi naman Oo, yun talaga. Wala na Pinakap yun. ko lang to. So, ngayon, yung mga nagtatanong, Oo. kung lilipat sila ng ibang probinsya, may chance pa ba? May chance pa siya, masasabi ko. Lalo na kung mahaba pa yung visa niyo. Yes. Yung ang kasi ngayon is, ang labanan is, yun nga, mag-back up ka, mas mahaba yung visa kasi kailangan mo mag-experience 6 months, 1 year. 1 year experience. Lalo na kung hindi ka dito nag-start sa SK. Kasi kailangan bubunuin mo. Ang ma-advise ko kung yung visa mo is around, maganda nga 3 years pa eh.
Oo. Yung 3 years pa talaga yung ano mo. Siguro yung mga, usually kasi dyan, yung mga students, di ba? Students, oo. So pagkakuha nila ng PGWB, lipat na. Lipat na. Kasi mabibigyan ka ng either 2 or 3 years visa eh. Pero pinakamaganda yung 3 years. 2 years okay pa rin, pero siyempre isipin nyo, from 1 year, kukuha ka ng experience. Tapos Oh. remaining mo nun is 1 year na lang, di ba? Oh. Sample lang, sample. Tapos, sabihin natin, mag-aantay ka pa kasi ng invite eh. Yun yung hindi mo kayang i-predict na okay lang kaya ma-invite yung ano. Kaya nga maganda 3 years para talagang ano, or longer than 2 years or 2.5. Yan ang mga magagandang ano time. So, ang laban talaga para masabi kong worth it is kung mahaba pa yung visa nyo, pwede. Pwede pa. Pero kung 1 year below, hindi ko na ina-advise kasi wala magsasayang ka ng oras nung pag-apply. Kumbaga, kasi lilipat ka province, kukuha ka ng experience. Yun yung kailangan eh. Kasi yun yung goal nung tinatawag nilang provincial nominee. Kumbaga, sa province ka na, kumbaga ito yung kailangan mong mag-serve. Para mag-serve, pero yung work experience mo dun sa isang province. Pag less than 1 year, milagro na lang. Milagro na lang. Hindi naman, pero meron pa rin kasi di natin alam. Baka Oo, i-drop. pa-iba kasi. Pa-iba. O kaya may mag-open na tinatawag nila yung mga rural, RCIP. Oh, I see. So, actually yun, naging option din namin yun. Kasi dito sa Saskatchewan, meron RCIP yung sa Swift Current. Oh, okay. So kasama siya dun sa hindi pala Swift Current. Moose Jaw pala. Moose Jaw. Yan. Saskatchewan yan. Saskatchewan yan. Oh. Moose Jaw. Yung Moose Jaw, kasama siya sa Swift, sa yung RCIP na tinatawag yung rural. Wow, bagnet! Kapal ng balat. Sheesh! Dito na lang. Seafood City. Walang ganito sa Vancouver eh. Kaya dito kami kakain ngayon. Halos Pilipino lahat yung nandito. Ano kasi ito eh, parang Filipino grocery dito sa Edmonton. Grabe, ang daming pagkain, men. Pang Pilipino. Available lang ba kayo, Dad? Sabaw. Social yan pala. Sarap oh. Barbecue. Par, see you on Monday. Bye-bye. Ingat kayo. Let's go. Bye, Tofi. Say bye bye. Bye, Chicho! Bye, Chicho. Say bye, Chicho! Bye! Pero sa ngayon, actually, kung nakikita mo yung mga draw, ang bababa. Lalo na yung mga ano. Ang priority talaga nila yung nandito. Eh. Oh, totoo. Kasi nandito na sila eh. Nandito na sila, kumbaga, ba't hindi mo pa nga naman i-PR? Kaya sana naman lahat nung talagang yung deserving. Lalo na yung ano, Yung mga deserve. mga deserving nating mga kababayan. At saka yung mga ibang lahi din na deserving naman. Mga PR tayo lahat. Oo. Kasi yun naman ang goal. Kasi kailangan din naman ng Canada yung tao dito. yes, totoo naman. Kulang kasi talaga eh. Kulang pa rin naman. Kulang pa rin. Okay. Pit stop muna tayo. Okay. Malamig na. Nandito kami sa Wainwright. Yes. Magpapagas muna si Tito Ray. At tataya tayo ng loto. Guys, marami nang nagiging milyonaryong Pilipino dito sa Canada dahil sa loto. Sana naman tayo naman ang manalo. Hello! How are you, brother? Everything's okay here? Yeah, how about you? Good, good. We came from Vancouver. It's fun. Yeah. I think I've been there once in an airport terminal, though I haven't really seen around. Here you are. Thank you, sir. Have a good one. Thank you so much. No problem. Good luck. Ilang oras na yung biyahe natin? 2 oras na lang. 1 hour 54. Okay. 2 oras na lang. Nasa Wilkie na kami. O, yung tanong ko naman para sa akin. Hindi ka na babalik sa BC. Ngayong PR ka na. Siyempre kasi yung iba,
lumilipat ng probinsya, Oo. lalo na yung galing sa mga big cities like Vancouver, Toronto. Siyempre sanay na sila doon. Tapos lilipat sila sa mga small town or yung ibang province like Saskatchewan, Alberta para ma-PR nga. So yung tapos after nila ma-PR, bumabalik sila sa dati nilang lugar. Yun nga. Kasi may mga nakilala ako men eh. Hindi, pero naman talaga. Kasi minsan, uy, pinapanood ka namin. Galing kami sa nung nag-PR na kami sa Alberta. Tapos, yun, bumalik kami dito, ganyan. Ngayon, tanong ko sa'yo, pre. Babalik ka pa ba Hindi. sa BC? Ito lang para malinaw lang din. Ito rin yung ikinakagalit ng ibang SINP na, hindi man SIP, yung PNP na mga na-provincial nominee. Kaya ginawa yung PNP is, yun nga, ang long term para sa mga ano yan. Sila yung nag-PR sa iyo na province, so ina-expect nila na doon ka magtagal. Although hindi naman kami nag-SINP. Ano pa rin kami ibang kalatan. Pero para lang malinaw, baka sabihin kasi nung iba, di ba? Actually, pwede kaming bumalik. Yes. Pwede kami talaga kasi hindi naman kami na PR dito na Pero Kahit saan pa. Kahit saan pa. Pwede, kasi pwede. Pwede naman. Pero as of now, baka hindi muna. Hindi muna. Siguro tingnan natin sa pero kami tinitingnan namin in the next siguro 5 to 10 to 10 years okay naman kami. Kasi actually sa Saskatchewan, compare talaga sa mga sa Vancouver or any big cities talagang ano lang dito, laid back. Tapos kung gusto niyo ng buhay na simple. Yun pa, mabibigla yung mga galing city, kahit kami nung una, yung biyahe dito, hindi biro. Pupunta ka ng mga tipong Walmart, malayo, yung mga mag-grocery. Kaya lahat dito ang mangyayari, paplanuin mo eh. Yun din, marami kang matututunan dito kami, nag-grocery kami once or twice a month lang. So, re-ready mo na yung for 2 weeks, 3 weeks na. So talagang lahat bibilhin mo. Bibilin mo na. Siyempre, di tulad sa lugar natin, men. Sa Richmond, anytime. Mayat maya, punta ka lang, Costco. Hoy, walang sibuyas. Oo, Pwede. bili ako agad. Dito Bili hindi. ka agad. May pros and cons eh. Oo. Masasabi kong dito, yun nga, yung biyahe, hindi biro. Tapos, syempre, malamig. Hindi biro din yung lamig dito. Although, So natikman mo na kasi 1 year ka pa lang dito, men. medyo na experience. Iba talaga. Oo. Yung masasabi ko naman, hindi naman araw-araw nag-snow. Oo. Pero yung lamig na pag nare-reach na yung may hangin, pinag-uusapan natin dati nga, pag negative, yan, 40, 45, na-experience mo talaga sila. Oo. Na parang 2-3 araw, merong ganon. So yun yung kalaban mo. Tapos pag nag-snow, nagpo-blow ka, yung nag-shovel, yan. Kasi sa atin, hindi ka man nagsushovel. Hindi man. So dito matututunan mo rin. Marami kang matutunan dito. So yun yung mga yung mga tingin ko disadvantage. Advantage naman dito rin nga, sabi ko, kung gusto mo na simpleng buhay, yung slow pace lang, tapos kung starting a family, more time sa sa mga kids. Dito kasi sasalub kayo bayo, kaya more on bonding kasi hindi naman talaga kayo maya na aalis din na kasi nga malalayo yung mga Sarap nun na, parang gusto ko yun, men na. Oo, di ba? More time sa pamilya. Sa pamilya, masasabi ko dito. Tsaka dito, hindi mo kailangan actually, hindi naman kailangan yung parang ginagawa natin dati, di ba? Yung hassle talaga. Hassle pa rin. Pero pa rin hassle. Parang yun nga, naglilinis din kami pagka gabi. Okay. Guys, nandito kami sa isang grocery store dito sa Wilkie at si Tito Ray ang maglilinis dito araw-araw. Yes! 6 times a week? Apar? 6 times a week. Wow! Diba? Pahinga niyan sa Sabado. Saludo talaga ako sa kasipagan ni Tito Ray. Extra. Okay. Anong gagawin ko, boss? Yung boss-boss ka sa Pilipinas.
Tito Ray! Ang nangyari? Boss Tito Ray! Tapos. Pero hindi ka mukha na time consuming na Oo. tipong parang talagang dalawa yung trabaho mo. Dati natin Amazon, Amazon, Uber, lahat. 7 days a week. 7 days a weekend, pati weekend. Dito weekend, pahinga talaga. Yun yung advantage para sa akin kasi kung gusto mo talaga ng ganong buhay. Tapos mura naman yung car insurance, mura yung cellphone, yung plan. Yan, yun yung mga Hindi mo hinahanap yung buhay busy. sa ngayon, hindi na. Oo. Actually, ang nami-miss ko sa BC, isa lang, at ewan ko kung baka yung iba, kasi akong napuntahan ko pa lang is, British Columbia, Alberta, at saka Saskatchewan. Oo. Ang nami-miss ko sa BC talaga is yung nature. As sabi ko sa tatlong napuntahan kong province. Although, maganda ang Saskatchewan, kahit sabihin nilang flat, Oo. may mga areas ditong may puno talaga. Marami na rin ako, nung last year nung nag-camping kami, nagulat din ako maganda pala ang ang Saskatchewan. Iba lang yung ganda niya sa Pero yung BC kasi yung matataas na puno, tapos yung talagang forest style na maganda talaga ang British Columbia. Siguro kaya naman nila nilalagay sa mga plate number yung The Beautiful British Columbia. Oo. Yun yung dahilan niya. Last 10 minutes. Sobrang dilim na, oh. Last 5 minutes. Ito na. Ang Wilkie. Welcome back to Wilkie, Saskatchewan. Ayan po ang CRB ni Tito Ray, buhay na buhay. Yan, sa wakas, makakapasok na tayo sa bahay niya. Last time kasi hindi tayo nakapasok eh. At dito tayo mag-stay ng 2 days. Yes! Woo! 4 na oras din yung binyahe namin from Edmonton. Par! Welcome back! Dito na After pala 1 year, yes sir! Nakabalik pa. Nakabalik pala. Yes. Okay ka? Oh. Ay, di ba? Nakabalik. Oy, tara na! Kenny! Kapampangan ka pala eh. I-explore natin yung bahay ni Tito Ray. Ganda oh! Ang laki! Wow! Ito yung room na pinahiram niya sa amin. Di ba? Ay, ma'am. Bising-busy ka na dyan. Ayan, nasindi ni Hila. Oo. Yan. Congrats, man. Ang galing. Galing. Thank you. Kwarto. Ay naman. Kwarto yan. Wow. Ano lang. Pare-pare size. Kasi ito yung 3 bedroom? 4. Meron pa isa sa baba. Ay, yung nga pala may basement to. Ito yung office. Wow, may office pa. Isang asawa ko. Pang insurance. Oo. Sa basement, nandito yung laundry. Laundry? Okay. Basement, di na masyadong malinis to mga dumi. Wow! Yeah. Ito pala yung basement ni Tito Ray eh. Dito pala nagpa-podcast si Tito Ray eh. Yan. Ha? Mga dumi pa nga eh. Wow, may minibar pa doon. Parang meron pala. Tingnan natin. Charan! Minibar. Pero Minibar. wala, magulo pa. Tapos nandito isang kwarto. Pero di naman namin storage. Kwarto yan. Kwarto rin yan. Puchan, laki ng bahay mo, men. Pero storage. Wow, may pa cold storage pa. Handang-handa si Tito Ray sa World War III. Baka sakali. Gusto ko ganito yung bahay ko. Uy! Guys, ito ang malupit. Golden. Wow! Jordan. Kobe. Mga mura lang yan. Mura lang. Grabe. Sige nga, anong palagay mo yung pinakamahal mo dyan, men? Wala, mga ano lang yan. Hindi, sample lang. Hindi ko alam kung pag... Hindi, Feeling mo. feeling ko lang.
Siguro Tangina, itong, Jordan lahat yan. itong Ray Allen ko na ano. Kasi 15 lang ang meron nito eh. 8 out of 15 sa buong mundo. Ay, di ko pala Kasi ano eh. nakasusi pa, men. Mm. Men, investment kasi to eh. NBA cards. Uy! Hindi pa nakabukas! Ano, magbubukas ba tayo? Pwede naman. Subukan natin. Grabe yung mga koleksyon ni Tito Ray, oh. Ito yung masarap. Parang meron kang ano, no? Man cave. Man cave. Yes, that's it. Pag halimbawa, Wow. pagod na pagod ka, pahinga ka lang dyan. Oo nga, no? Tignan mo lang. Men, kahit siguro sabihin nilang malamig dito, pero kung ganyan naman yung inuuwian mo, Oo, pwede naman. Hindi, kasi ganyan talaga, di ba? Indoor nga, dahil malamig. Lalo na pag winter. talagang pagandahin mo yung... Pagandahin mo yung, ano mo, yung loob ng bahay. Kung may basement ka, gawin mo, game room, mga gano'n. Guys, tignan nyo naman. Lahat ng console. Console ba tawag? Console. Hindi naman lahat. Pero ano, yung mga, ito. Yun yung, Gaming console. una, yung first Nintendo. Nintendo, Sega. Sega. PS1. Eto, meron ako nito. PS1. Ito, Switch. Switch. Tapos, PS Vita. PS2 na Slim. Sega Mega Drive 2. Tapos, Super Nintendo. Tangina. Pero ito yung baka, ano men. talaga. Ito yung talaga. Grabe, oh. Yan yung ano talaga kasi PlayStation talaga ako dahil PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Yan. Ano lang yun. Boss Toyo! Punta ka dito! Marami akong ibebenta sa'yo. Not for sale. Tangina, ang dami mong ano? Cards! Hindi pa nga ano yan eh. Oh my lord! Ito, ayan. Para sa mga Pilipino, ayan. Oh. Signed, Jordan Clarkson. Yung may pirma. Ayan. Grabe. May pwede ka na gumawa ng YouTube channel about sa mga cards or collection. Di ba? Ayan, si Tito Ray. Ay, grabe. May Rolex pa. Hindi ka. Hindi Rolex yan. Guys, Rolex, oh. Ayan, Seiko oh. lang. Seiko Ha? lang yan. Hindi ko na ipapakita. Rolex yan. House tour lang eh, pero collection tour pala yung ginawa natin, no? Tignan nyo naman. Daming kalat. Guys, 1 year lang yan, ha? Iniwan ko lang siya 1 year. Putangin na, ang dami. Ang dami niya ng collection. Putsang gala. Ano, ito ba talaga yung buhay Wilkie? Buhay sa Saskatchewan. Guys, kaya idol na idol niya yung Ray Allen. Yan. Fun fact lang. Kasi pangalan ni Tito Ray, Alan Ray. Yan. Kaya Ray Allen. Binaligtad. Binaligtad lang. Okay. So what's next para kay Tito Ray? Ngayong PR ka na. Next natin dyan, syempre, ang goal niyan, total. Naman talaga, after niyan is yung citizenship naman. Oo, matik na yun, men. Matik na yan. Yan naman ang susunod na goal dyan. Kasi kaya ka nag-ano dito punta, di ba? Nung PR nga kami, parang wala pa sa priority yung citizen Oo, kasi syempre, PR muna talaga. Oo, inasantabi muna. Oo. Oo, nandiyan ka lang. Kasi after 2 years nung sa amin, pwede na kami mag-citizen. Kaso may ano rin yun kasi, may presyo din. Oo, yun. So, andiyan ka muna. Darating naman yan. Darating kasi din ano na lang, mas ano naman yun eh. Tingin ko, mas okay naman yung requirements nun kesa dun sa pag-PR. Hindi lahat ng gustong maging PR sa Canada ay nagtatagumpay. Sa dami ng bagong policies, maraming nawawalan ng gana. Pero sina Tito Ray, pinili nilang lumaban. Na-refuse, hindi tumigil. Nagkamali, nag-adjust. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi tayo pumunta dito para lang subukan. Pumunta tayo dito para tuparin ang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Close your eyes daw. Oy. Wow! Yun! Welcome to Canada, bro. Thank you. Tito Ray! Par. Thank you, Tito Ray, sa pag-share ng PR journey nyo. Thank you. You're welcome. Thank you. Swelo ga? Tito Ray, bakit mo ginagawa to? Kumari na lang eh. Ito na naman tayo. Kailangan doble kayod pa rin. Wow. Canada yan eh. Kayod Canada. Kayod Canada pa rin sa bandang. Kayod Canada pa more. Tara men, uwi na lang tayo ng Pilipinas. Manalo lang ako ng 1 million. Pwede na. Sama mo ako ha. Oo, hindi na tayo. 40 million na yun eh.
Grabe. Ganyan talaga, buhay Canada. Let's go. Let's go. Kahit ka na. Kahit ka na tayo. Ay, Dana. Guys, yung full episode ng kwentuhan namin ni Tito Ray sa kanyang PR journey nasa Sisig Overview Podcast. Kung gusto nyong i-check, nandito lang yung link at pakisubscribe na rin po sa podcast namin. Maraming salamat po at kita-kits sa susunod na kabanata. Guys, meron pa tayong kabanata hoodie.